Ngayong umaga, ang paksa na aking pag-uusapan ay encountering the living God in our daily living. Kung kaya nga't bakit ko binigyang pansin yung inawit ng ating worship team kanina, sa buhay, sa puso, maghari ang Panginoon. Dahil hindi lamang po during Christmas time, hindi lamang New Year, kasama po natin dapat ang Panginoon, kundi in our daily living, dapat kasama natin ang Panginoon. Amen? Nais ko pong magbasa po sa aklat ng Psalm sa mga awit, kabanatang 16, talata pong 8. Ganito po ang pagkasabi, I have set the Lord always before me, because He is at my right hand, I shall not be shaken. I have set the Lord always before me, because He is at my right hand. Sa lahat ng sandali, sa lahat ng oras po, sa tuwid-tuwi na, kasama po natin dapat ang Panginoon. Amen? Tayo po ay sumandaling yumuko at manalangin. Makapangyarihan at mapagpala po naming Diyos, marahil ang ilan po ay ngayon lamang po kami nagkasama po sa iglesyang ito. Ang ilan po, Panginoon, ay mayroong mga naranasan sa kanilang mga katawan na nanghina. Kung kaya nga't ngayong umagay, narito kami upang ikaw ay aming pasalamatan. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Pagpalain niyo rin po ang nakahandang mga salita ngayong umaga. Hayaan niyo pong ito'y magsilbing isang pagpapala, lakas, inspirasyon, at higit lalo dakilang Diyos kung ito man po ay mga utos na dapat po naming isagawa, tupdin, sundin. Ito, Panginoon, nawa ay aming magawa, Panginoon, sa tulong po ng iyong banal na grasya, Panginoon. Salamat po, Ama. Ito po ang aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Encountering the living God in our daily living. Naalala ko po ang isang kwento po ng isang bata. Isinama po siya ng kanyang ama sa palengke po. At doon sa palengking kanilang pinuntahan ay napakaraming tao. Sabi nga dito, the crowd was huge and the boy couldn't see his father all the time. Dahil sa napakaraming tao, hindi po niya, pero hawak-hawak po ng ama yung bata doon sa palengke. Sobrang kapal ang tao. Ang ginagawa dahil hindi po magkakitaan po hindi po makita masyado ng anak yung kanyang tatay. Pero sa oras na binababa yung kamay ng tatay at nahawakan niya, parang iniisip po ng parang secured po yung bata. All the time na nagbibigay ng pagkain, dahil masyadong mababa po yung bata, yung tatay ay mataas at saka napapaligiran ng maraming tao. The boy knew his father was there. Sa oras na mahawakan po ng bata yung kamay ng tatay, alam ng bata, kahit gaano man kakapal ang tao, alam niya, naroon yung kanyang tatay. Even in the noise and busyness of that marketplace, alam niya, naroon yung tatay. In the same way, our lives, we may be crowded. Yung ating buhay kung minsan po ay parang iniisip natin na sobra talagang napapaligiran po tayo ng iba't ibang mga kabalahan sa ating mga buhay. Yung ating work, yung ating mga responsibilities, may mga distraction, yet we encounter God in a marketplace or our daily living. Amen? Sa gitna ng iba't ibang klaseng pumapaligid sa bawat isa sa atin, once na nakita po natin na ang probisyon ng Panginoon, ang presensya ng Panginoon, hawak-hawak natin, nasasabi natin, na-encounter ko po ang Panginoon sa bawat araw. God is not only in the church on Sunday, He is walking with us every day. Hallelujah, amen!
encountering God in our daily living. The reality, una po, the reality of living God in our daily life. God is not distant. Amen? He is actively present in our everyday moments. Sabi nga sa Acts 17 verse 28, in Him we live and move and have our being. In Him we live and move and have our being. God is not distant. Hindi po malayo sa atin ang Panginoon. Baka nariyan po sa ating hinasida nakaupo sa kanan ni Brother Mel, baka Ginoo. Nag-obserba sa bawat usa sa ato. Sabi ko nga kanina, hindi lamang po Sunday, kundi sa lahat ng sandali, nariyan ang Panginoon. Naalala ko po ang isang ilustrasyon patungkol po sa the sunlight through the window. Mayroon pong isang lalaki po, isang ama, siguro ito ay punta ng ibang lugar o sa Maynila. Napunta po siya sa isang hotel. At ang ginawa po niya, sinaraduhan po niya ang kanyang bintana, ibinaba yung kortina. The window are closed. The curtain are down. Yung habang doon po siya sa loob, siguro nararamdaman niya yung lamig dahil sa naka-aircon sa ngayon na. Nag-complain po siya. Sabi niya, the sun is so far away. I can't feel its warmth. It is so distant. Sabi niya ay, sobrang lamig, parang yung araw ay masyadong malayo. At hindi ko maranasan yung init doon sa loob. But the truth is, the sun is not far. Its rays are already shining outside, waiting to come in. Parang pinapaabot po sa bawat isa sa atin. Yung lalaki na naroon sa kwarto, sinaraduhan ang pinto, sinaraduhan ang bintana, ibinaba pa niya yung kanyang kortina, at saka nagreklamo sidang, uya kuno it napasok na kadlaw. Sa lahat ng sandali, pag tinaas niya yung kortina, binuksan ang bintana, sabi nga dito is, its rays are already shining outside. Yung sikat ng araw na dapat po ay yun ay makapasok doon sa kwarto niya, ay pwedeng kanyang maranasan yung init. The moment the person are open curtains, the room is filled with light and warmth. Kaya kinakailang buksan. In the same way, God is never far from us. Amen? Acts 17 verse 27, He is not far from any one of us. Ito ang dapat malaman po natin. Ang Diyos ay hindi malayo sa bawat isa sa atin. Hindi malayo sa ating kanya-kanyang pamilya ang Diyos. Alam ng Panginoon ang bawat nararanasan natin. Sometimes it is not God who is distant. It is us. Naranasan po ba natin ito? Parang iniisip natin, Lord, parang abangyado ka sa ako. Parang malayo ka, Panginoon, sa akin. Pero ang katotohanan is, tayo po ang lumalayo. Who closed the windows of our hearts. Parang kagaya tayo doon sa lalaki. Nagsara ng pintuan, ibinaba ang kortina. Gusto nato anak maranasan kag sikat it adlaw para magkaroon it init sa ato katawan. Pero nakasara. Ganon po ang gustong ipaabot sa bawat isa sa atin ng Panginoon. It is not God who is distant. Tayo po kung minsan ang lumalayo, sinasaraduhan po natin ang bintana ng ating mga puso. Kung minsan yung pagdududa, Panginoon pa, hindi mo kayang humanon sa ako. Parang hindi mo kayang i-bless ako, Panginoon. Yung fear,
Yun yung window na nagsasara sa atin, and especially yung kasalanan. Kung minsan imaw kalikag nagtatakip, ito ang kurtina na gustong pumasok yung sinag, yung blessing ng Panginoon, pero nakikita nato, ingga it kurtina hadto it doubt, ingga it kurtina hadto it fear, ingga it kurtina it kasalanan, hindi makapasok ang blessing ng Panginoon. But when we open our hearts in faith and prayer, His presence flood in, warning us with His love. Amen? Amen. Ako po ay hindi nagsasalita sa inyo. Ako ay nagsasalita din mismo sa akin. Kailangan po natin buksan ang bintana. Hayaan po natin yung bintana ay hindi sarado ng kurtina. Hindi sarado upang yung blessing, yung sinag ng blessing ng Panginoon ay ating maranasan. Recognize God's presence not only in church, but in our home, in our workplace, and even in our community. Ang presensya ng Panginoon ay sa bawat isa sa atin. Sabi ko nga kanina, lahat ng oras nakabantay po sa atin ang Panginoon. Kung kaya nga't kung tayo po ay nakakagawa, wala pong sinasabi ditong hindi po tayo nagkakamali. May mga pagkakataon dapat sensitibo po tayo dahil hina ka Ginoo, encountering the living God in our daily living. Recognize God's presence not only in church, not only in our home, in our workplace and community. Sa lahat, recognize the presence of God. Amen? Second thing is ways we can consider God daily. Well, walang kinalaman, walang ibang dapat po nating gawin is sa pamagitan po ng prayer at ng kanyang salita. Daily communication with God opens our eyes. Sabi nga sa aklat po ng Matthew chapter 6 verse 6, go into your secret place and meet the Father. Napaka-importante na habang tayo po ay na-encounter natin ang Panginoon, kailangan po natin na tayo po ay manalangin. Kailangan po tayo ay magbukas ng salita ng Diyos. Bakit ito ang kalakasan ng bawat mananampalataya? God, in daily communication with God, we should open our eyes. Dahil naniniwala pa akong maraming ipapakita ang Panginoon. The second is true life circumstances. Both trials and blessing are opportunities to see God's hand. Amen? Ito man ay iba't ibang klaseng nararanasan, hamon ng ating kanya-kanyang buhay o blessing. These are opportunities to see God. Naalala ko rin po ang isa pang illustration, the storm and the anchor. Naalala ko po yung isang fisherman, pumalaot po siya, pero hindi inaasahan po, lumakas ang bagyo at naroon po yung kanyang bangka. Waves toss the boat and fear grips him. Sa gitna ng malakas na alon, parang binabayo yung bangka. But because his anchor is secure, he doesn't drift away. Yung kanyang angkla po ay sigurado. Kahit parang tinataboy ng malakas na alon yung kanyang bangka, hindi po nalunod. Walang ibang kaibahan po sa lahat ng mga circumstances na atin pong nararanasan. Circumstances may be life, storms, problems, sickness, or struggle. But if our anchor is Christ, we remain steady. Amen? Sa lahat po ng circumstances na ating nararanasan. Sabi nga sa Romans chapter 8, and all things work together for good to them that love God. Sabi po doon, all things, ito ay sumasakop sa lahat ng karanasan. Masama, mabuti. And all things work together for good to them that love God.
Naalala ko pa ang isang broken pot. Mayroon pong isang gardener, bawat araw po ay nagdadala po siya ng tubig at kanya pong dinidiligan. Pero mayroong mayroon po yung dalawang pot doon, yung parang flower base na clay. Yung isa po is perfect. So, walang crack. Pero yung isa, but the other has crack and water leak out. Pag nagbubunyag yung gardener, doon sa may crack, yung tubig niya ay lumalabas dahil gani sa may crack. Pero doon sa perfect pot, pag nilagay ng tubig, doon na lang yung tubig. The crack pot feels useless. Pag atoing muyatan, pag basag kina ay parang, mas gusto na ako. Pag nagbabakay kita sa mga Shopee, Lazada, pag nakita natin na parang may crack yung ating ibang mga ginagawa, ay, ibabalik natin. Pag nagbili tayo dito sa ating mga tindahan, ay may crack, ibabalik natin. Parang kagaya doon sa dalawang clay pot. Yung isa ay perfect, yung isa ay may crack. Pag binuhusan ng tubig, lumalabas yung tubig. The crack pot feels useless. Parang sinasabing, walang kabuluhan. Pag ikumpara yung perfect pot at saka yung crack pot, talagang parang useless, walang kabuluhan. But over time, flowers bloom along the path where water drips. Yung may crack, pag binunyagan, nalabas yung tubig. Pero yung perfect pot, bunyag ka hanggang sa naroon na lang yung tubig, hindi lumalabas hanggang ang kanyang ugat ng pananim ay na yumos, namatay. Pero sa tingin po, pag pinapili po tayo, yung perfect pot yung ating titingnan. Ganun po, in our life application, even in a broken or painful circumstances, God can use to bring life blessing to others. Amen? Imaw kina kung minsan parang iniisip, Panginoon, wala na talaga. Hapong-hapo ako, pagod na pagod, kung minsan ay natutumba pa. Wala na. Hindi na ako makakabangon. Pero alam po natin, sa lahat ng iba't ibang circumstances, kayang gamitin ito ng Panginoon para maging blessing para sa bawat isa sa atin. Kung kaya nga't sabi ko nga kanina, yung na-quote ko na Romans 8:28, and all things work together to those who love Him. Si Joseph, nakita po natin sa kanyang kabataan, hinulog sa balon ng kanyang mga kapatid, na parang hindi magiging maayos ang kinabukasan ng batang ito. Matapos maihulog sa balon, ibininta sa taga-Ehipto. Pagkatapos, nakulong pa sa kasalanang, sabi nga ng awit ay, di niya ginawa. Nakasuhan dahil sabi nung asawa ni Potiphar, siya po ay kanyang ginawa ng hindi mabuti. Nakulong, pero dumating sa punto, naging gobernador po ng Ehipto. Naging palabigasan ng mga pamilya ni Joseph. All things work together for good to them that love God. Lahat, iba't ibang klaseng circumstances, naranasan po natin. Marahil wasak, mayroong bitak, pero kayang i-mend ito ng Panginoon. Amen? At muling maayos. Kaya sa magitan po ng mga circumstances, makita po natin, ito yung kaparaanan. And the number 3 is through people around us. God often speak and reveal Himself through relationship, fellowship, and services. Sabi nga sa aklat ng Hebrews chapter 10 verse 24 to 25,
huwag kalimutan ang pagtitipon. Marahil magsasay, Pastor, pambihira ako maka-attend prayer meeting, Bible study. Pero ito ang paalala. True people around us, pwedeng maging kabahagi po yung tinatawag na ways we encounter God daily. Gagamitin ng Panginoon yung ating kapatiran, gagamitin ng Panginoon yung mga services, yung mga fellowship, yung mga taong nakapaligid sa iyo, gagamitin ng Panginoon para maranasan mo, ma-express ng Panginoon yung nais niya para sa bawat isa sa atin. Ang the last thing na nais kong dalhin ngayong umaga, patungkol sa encountering God, the living God in our daily living is the result of encountering God daily. Una, pag tayo po ay nakipag-ugnay sa Panginoon, yung ating pananampalataya po ay napapalakas. Seeing God at work increase our trust in Him. Sabi nga sa aklat po ng Isaiah chapter 40 verse 31. Napapalakas po ang ating pananampalataya sa oras na tayo po ay na-encounter natin ang Panginoon. Hindi lamang po yung pananampalataya po ay ating napapalakas. It transformed our character. Sabi nga sa aklat po ng 2 Corinthians chapter 3 verse 18, in daily encounters, it shape us to be more Christ-like. Yung mga bagay na hindi nakikita ay asing. Foursquare kina si brother. Kristiyano ko no kina si sister. Pero asing charsida. Habang na-encounter po natin ang Panginoon, it transformed our characters. Amen? Marahil hindi naman siguro perfectong tao. Pero may mga pagkakataong ipinapakitang ang tinutularan po natin ay yung mga bagay na makalangit. Daily encounters shape us to be more Christ-like. And the last thing is living with joy and hope. Sabi po sa Philippians 4:7, experience God's presence and bring peace beyond circumstances. Pag tayo po ay malapit sa Panginoon, sabi ko nga kanina, anuman hamong buhay ang siyang ating kaharap. Yung presensya ng Panginoon, yung kapayapaan ng Panginoon, kapayapaang di malirip na siyang lalakas pa kaysa doon sa lahat ng mga circumstances na ating nararanasan. Kung kaya nga't ngayong umaga sa lahat ng mga mahal kong kapatid sa Panginoon, napaka-importanting makita po natin sa bawat oras, sa bawat sandali, sa tuwi-tuwi na, isipin po natin kasama po natin ang Panginoon. At niwala po akong ang Diyos ang patuloy na magpapala. And finally, the living God desire to walk with us daily. Not just on Sunday. Amen? Gusto ng Panginoon, samahan po tayo. Gusto ng Panginoon sa ating pamilya, samahan po tayo. Gusto ng Panginoon sa ating, kung saan yung pagtitipon ng ating mga kaibigan, samahan po tayo ng Panginoon. The living God desire to walk with us daily, not just on Sunday. When we sit Him before us in every decision and action, we will experience His power, guidance, and love. Napaka-importante, makita po natin na tayo po ay maging malapit sa Panginoon. Starting today, let us make room for God in every aspect of life. Amen? Ngayong umaga, pasimulan po natin. Gumawa po tayo ng isang silid sa ating kanya-kanyang puso, sa ating kanya-kanyang buhay, in our work, in our family, maging yung sa mga struggles and victories, and truly encounter Him as the living God who never leave us. Pagpalain po ng Diyos ang Kanyang mga salita, pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat.